ang pera nagbibigay ng kaligayahan sa tao, Abi. Mas mahalaga ang dangal, ang dignidad. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Gaano nga ba kalayo ang agwat ng pangarap at realidad? At ang masakit na katotohanan minsan ay hindi nagtatagpo ang mga ito. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Robert sa ating dunang sa kanyang panahon. Ang hirap naman kasi sa'yo, Robert, eh. Kaya lang naman ako sumama sa'yo magmerienda ng banana Q at sa malamig. Inisip mo agad, tayo na, ha? Hindi ka naman sasama sa akin kung ayaw mo sa akin, di ba? Naku ba? Lahat ng lalaki nag-aaya sa akin, hindi ko tinatanggihan. Kaya lang naman ako sumasama sa'yo kasi ayoko ma-depress ka. Eh, mukha ka nga kasing may suicidal tendency. Seryoso ako. Ano? Gusto kita. Mahal kita. Eh? Ikaw ang babaeng pangarap kong makasama sa habang buhay. Ay, Robert, pwede ba? Huwag mong seryosohin ang buhay. Walang permanente sa mundo. Kagaya ko, walang permanenteng pangarap. Kaya huwag kang mapapraning sa akin. Sarap ng pagkain. Aba, tumatawag pa. Hello, sino to? Raul! Ano nga ba? Si Emma to! Emma? Ang dami ko ng text at miss call sa'yo. Buti naman sinagot mo na yung tawag ko ngayon. Pasensya na. May problema yata itong cellphone ko eh. Madalas, hindi na nakaka-receive ng mga text at tawag. Isa pa yung problema sa signal. Mahina itong sumagap ng signal eh. Kailan ba talaga tayo magkikita? Ilang ba na ako dito sa Maynila, hindi pa rin tayo nagkikita. Kaya nga ako lumabas para magkasama na tayo. Siguro, tatawagan na lang kita. Magseset ako ng araw para magkita tayo, ha? Ay, talaga? O sige. Alam mo lang, miss na kita, Raul. Sige, hintayin mo lang ang tawag ko, okay? Sige na, kumakain ako eh. Kailangan kong bumalik agad sa trabaho. Basta tatawagan kita, pangako yan. Ikaw na naman? Si Abby po. Dinalan ko po siya ng isang order ng pansit gisado para sa merienda. Nariyan po ba siya? Alam ko na. Ikaw yung makulit na construction worker na sinasabi ni Abby, no? Pues, wala siya rito. Saan po siya nagpunta? Sabi, malay ko. Layos yung babae yun. Kung saan nagsusuot, walang oras ko umuwi. Iiwan ko na lang po sa inyo itong pansit na dala ko. Pakibigay na lang po sa kanya pagdating niya. Ang mabuti pa, bit-bitin mo na ulit pali siyang pansit mo. Oh? Ibig ko sabihin, huwag ka nang babalik dito para hanapin uli si Abby. Sa itsura mo kasi, hindi mo naman maibibigay ang kapritsyo namin dalawa ng pamangking ko. Sige na, alis. Ang sakit niyo naman nung magsalita. Ay, sige. Dahil makulit ka at para hindi ka na magpabalik-balik pa rito para hanapin si Abby, puntahan mo siya sa isang nightclub doon sa Ermita. Ano pong ginagawa niya ron? Doon siya nagsasayaw ng hubot-hubad. Sarado na ang pansiteria. Bakit nakatanungko ka pa rin sa bangketa? Saka, gabi na. Ba't di ka pa umuwi?
Hinihintay ko kasi yung tawag ni Raul eh. Sabi niya sa text, magkikita kami ngayon. Pero hanggang ngayon, di pa rin siya tumatawag. Eh, ikaw? Saan ka naman galing? Para kang binagsakan ng mundo sa itsura mong yan. Hinahanap ko si Abby. Ginalugad ko lahat ng nightclub sa Ermita pero di ko siya nakakita. Para tayong mga tanga, no? Ako naghihintay sa malabong pangako ng isang lalaking hindi ko alam kung saang lupalop ng Maynila naroroon. At ikaw naman, nagpapaaloko sa isang babaeng lulubog lilitaw kung saan-saan. Buti ba, umuwi na tayo. Tara, atid na kita sa tinutuluyan mo. Ano kaya sa palagay mo? Magkikita pa kaya kami ni Raul? Matutuloy pa kaya yung kasal namin na naong siya sa probinsya? Hindi ko alam. Ako man, hindi ko alam ang katayuan ko sa puso ni Abby. Siguro hindi pa ito ang tamang oras para mabigyan na ng kasagutan ng mga katanungan natin. Kailan pa kaya magkakaroon ng kasagutan itong lahat ng ito, no? Kapag patay na tayo? Kapag tapos na ang mga buhay natin? Pero kapag patay na tayo, paano pa tayo makakapaghiganti sa mga pananakit nila sa mga damdamin natin? Uy! Aldo ngayon ang pamangkin ko. Daming pera. Eh kasi nga, makwarta yung negrong naglabas sa akin. Oh, parte nyo, Chang. Marami rin yung pansugal. Ay, thank you. Abay kung palagi tayong ganito. Saya-saya. Meron pa ako isang target, Chang. Medyo binubola-bola ko muna. Matandang inchik yun. Na maraming kondominium. Oo. Pag nagkataon, hindi sa kondo na tayo titira. Talaga? Oo. Ay, gusto ko yung pamangkin. Ma-imagine, hindi na tayo amoy estero. Amoy kondo na tayo. Galing naman! Abby! Halika na! Itigil mo na yung pagsasayaw mo ng hubot-huban! Iuwi na kita! Hindi ba mo ako nasasaktan ako, eh? Bakit ba? Ba't ka na dito? Anong problema mo? Masyado mong pinabababa ang pagkatao mo sa lugar na to! O ano ba kasi pakialam mo sa pagsasayaw ko ng hubot-hubad? Dito ako masaya. Dito ako nagkakamal ng pera. Hindi lang pera nagbibigay ng kaligayahan sa tao, Abby! Mas mahalaga ang dangal! Ang dignidad! O pues sa akin, pera ang mahalaga. Matagal ko nang binura sa pagkatao ko yung dangal at dignidad ang sinasabi mo. Yan mo, di ba tantanan mo na ako? Pati trabaho ko may nabwisit mo eh. Abby, mahal kita! Mahal na mahal kita! O yan na. Bakit hindi mo maunawaan yun? Sige, palisin mo yung lalaki! Ano bang gagawin to? Bigla na lang pumasok dito sa loob ng gulo. Pero, Sorry! Oo, bahala ka na dyan. Bigyan mo ng leksyon. Kung gusto mo, iligpit ko na para hindi ka na niya magulo rito sa nightclub. Abby! Wag. Masasabit ako. Babusargahin mo lang yung mukha. Ha? Narinig mo yun, ha? Sandali! Pasabugin ko na lang daw ang mukha mo. Kaya pamamagain ko talaga ng magang-magay ang mukha mo! Pero alam mo, gusto na kitang utasin, ha? Nagtitrigger yung killer instinct ko sa sobrang gigil ko sa'yo. Isang kalabit ko lang sa baril na ito. Nakita mo, ha? Todas ka! Ang sakit, Robert. Sa mismong pansiteria pa sila kumain ng asawa niya. Ang saya-saya nila. Hindi ka pa rin dapat nagtangka magpakamatay. Hindi ka dapat naglaslas. Paano kung wala nakakita sa iyo sa loob ng banyo ng pansiteria?
Bakit ikaw? Hindi ba pagpapakamatay rin yung pagsugod mo doon sa nightclub? Pareho lang naman tayo nagpapakataka sa pag-ibig, di ba? May option naman tayo kung tutusin. Pwede natin silang kalimutan. Hindi ganun kadali yung sinasabi mo. Iniisip ko pa lang, nararamdaman ko na yung sakit. Nagmahal kasi tayo sa mga maling tao. Kaya tayo nasaktan. May mga babala na, pero naging bingit bulag pa rin tayo. Pero naisip mo bang, hindi naman dapat dun matapos sa mga buhay natin? Lalo na, tapat naman ang mga puso natin. Robert! Uy! Emma! Nadaan ka rito sa site. May take-out order kasi na malapit lang dito. Ako na naghatid. Para kasi may abot ko na rin sa iyo itong pansit na binalot ko. Ang merienda mo, mamayang break time nyo. Salamat. Hindi na ako mangungutang sa karinderya. Siya nga pala. Oh, kumusta na mga sugat mo? Naghilom na. Sana katulad din ng paghihilom ng sugat sa puso mo, no? Naghahanap pa rin ako ng mga kasagutan. Siguro, huwag ka lang manatiling nakalingon sa nakaraan. Kung magsalita ka, parang nakalampas ka na rin sa mga pinagdaanan mo, ah. Parte lang naman ng mga kwento ng ating mga buhay. Yung mga masasakit na naganap sa buhay natin. Pagkaraan ng lahat ng yun, natatanaw pa rin natin ang mundo. Di ba? Pero sa pagkakataong ito, may option na tayong magmahal sa tamang tao, sa tamang panahon. Pinalalakas ng katapatan at integridad ang ating mga pagkatao upang sa bandang huli, makamit natin ang kapayapaan ng ating mga isipan, higit lalo ang sinasabi ng ating mga puso sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Caspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.